Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Dimapilis at shoutout kay Danilo Wamar. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! You and I sign a soul contract to live and die together. Sa madaling salita, kung mamamatay ako, ayaw mong mabuhay, okay. Pagkatapos noon, muling sinabi ng Magic Dragon, kung ayaw mo, kahit na nakulong ka rito, hindi ako magkokompromiso. Tahimik na tiningnan ni Aaron ang kaluluwa ng Magic Dragon at tiningnan ang kanyang hitsura. Alam ni Aaron na hindi siya makakakuha ng anumang benepisyo kung siya ay pinilit. Sa oras na iyon, maaari lamang siyang mag-shoot at magkalat. Oo, kaya ko. Tumanggo si Aaron. At saka, bago ka makahanap ng angkop na katawan para sa akin, kailangan mo akong palabasin para makahinga. Siyempre, two-way ang kontrata ng kaluluwa. Kung mamatay ka, hindi ako mabubuhay, para mapalabas mo ako, at hindi mo kailangang mag-alala kapag nandito ka. Oo. Tumanggo si Han Sanchen, gayunpaman, tinutulungan kita. Nabubuhay ka sa aking katawan at gusto mo akong bumalik. Bakit? Ano ang makukuha ko? Panipi, isang malaking karangalan para sa iyo na mabuhay sa iyong katawan. Ano pa ang gusto mo? Nang marinig ito, hindi nasiyahan ang Aaron, kung gusto mong gawin ito ng walang kahihiyan, pagkatapos ay okay, hahayaan kitang manirahan sa aking katawan, at ikaw din ang pinakamataas na kaluwalhatian. Damn it, breathe. You'll get some here. Ikaw Magic Dragon kaagad na hindi nakaimik, isang kagat ng ngipin, well, ano ang gusto mo mula sa akin ang benepisyong ito? Nabuhay ka ng daan-daang libong taon. Anong pakinabang ang gusto mong ibigay ko sa'yo? Masungit na sabi ni Aaron. Damn, I'm afraid of you. Bumalik ka na sa Kunlongshan. Yung lugar na namatayan mo, Jin iba na sa lupa, bakit pumunta doon? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Malalaman mo kapag pumunta ka. Ngayon ayaw mo na. Huwag mong hayaang makita ko ang mura mong hitsura ng pagnanakaw ng musika sa oras na iyon. Sa sandaling bumagsak ang boses, iniunat ng espiritu ng Magic Dragon ang kanyang dobleng kamay. Pagkatapos, ang kuko ng kabilang kamay ay dumampi sa palad ng kamay, at umapaw ang dugo. Tumangala siya sa Aaron, sinenyasan ng Han. Ganoon din ang gagawin ni Aaron, at inilagay ang kamay ni Aaron saglit, ibinaba ang gintong ilaw, pinutol ang kanyang kamay, ngunit ayaw niyang ilagay ito sa kanyang kamay. Anong uri ng kakaiba, seremonya ka ba, hindi mo ako aawayin. Ang ganda ng bulwagan ko. Paano ako makikipaglaro sa iyo nang walang kahihiyan? Ang espiritu ng Magic Dragon ay naiinip na natapos sa pagsasabi, isang Will Aaron's hand grab, then put on his palm. Kapag nagsalubong ang dalawang palad, ang dalawang dugo ng bibig ay agad ding nagsanib. Pagkatapos, ang hininga sa katawan ni Aaron ay pumasok sa kaluluwa ng Magic Dragon, at ang itim na gas sa kaluluwa ng Magic Dragon ay pumasok din sa katawan ni Aaron. Para sa isa pang sandali, ang kanilang mga katawan ay nakabawi gaya ng dati. Nakumpleto na ang kontrata ng kaluluwa. Tandaan, mula ngayon, mayroon ka na sa akin at mayroon ako sa iyo. Ang kaluluwa ng alinmang partido ay mamamatay, at ang kabilang partido ay mamamatay kasama nito.
Hindi mo kailangang isipin ang pagtanggal sa kontrata, dahil walang paraan sa mundo para bawiin ito ng unilateral maliban kung pareho kaming sumasang-ayon na gawin iyon. Ipinaliwanag ng Magic Dragon sa mababang boses, ang tono ay hindi mas mataas kaysa dati, ngunit mas walang magawa at kompromiso. Naiintindihan ko, tumanggaw si Aaron. Irritable ako sa kalikasan, kaya kapag lumabas ka, kung gusto mo akong palabasin, magagalit ka, at pagkatapos ay lalabas ako. Ngunit, walang gustong sabihin ang Magic Dragon. Ngunit ano, pero kung galit ka, dapat kang magpanggap. Dahil sa'yo ang katawan mo, at pinoprotektahan ka ng gininto ang katawan. Pagkalabas ko, kapag nawala ka sa isip mo at hindi mo mapigilan ang sarili mo, sasalakayin ako ng gintong katawan, at saka. Panipi, ano kaya ang mangyayari? Ano ang mangyayari? Magic Dragon Rise Smile, ang sagot na ito, kahit na hindi ko masabi sa iyo, ngunit isang bagay ang sigurado, ikaw ay magiging lubhang mapanganib. Sa oras na iyon, tutulungan ka ni Jinshen na ipagtanggol, subukang pigilan ako, at subukang gumawa ng paraan upang maikulong ako pabalik dito. Pero noong mga oras na iyon, naisama na ako sa iyong katawan, kaya lalaban ako sa kanya palagi. Pero maaari din niya akong ituring bilang isang hindi pamilyar sa iyo at tulungan ka sa isang salita, ito ay magiging napakagulo. Panipi, naunawaan ni Han Sanchen ang kanyang kahulugan at tumanggo, sa madaling salita, nagkukunwari akong galit kapag gusto ko palabasin kita. Oo, kahit makulong ka dito, ang gintong katawan ay dapat mong kontrolin at i-coordinate, kung hindi, tayo ay lubhang mapanganib. Deal, tumanggo si Aaron. Nanginginig ang dalawang kamay at saka kumalas. Dahan-dahan ding hinayla ng espiritu ng Magic Dragon ang hangganan. Hindi nagtagal, nawala ang kadiliman sa paligid, at maging ang pinakaunang Blood Mountain ay tuluyang nawala. Ang iniwan ng Aaron sa kanyang harapan ay isang napakaliwanag at magandang lugar na may halimuyak ng mga ibon at bulaklak. Nasaan ito? Natigilan si Han Sanchen. Wala namang pinagkaiba sa ngayon. Mamulong ang espiritu ng Magic Dragon, gusto ko lang baguhin ang komportableng kapaligiran sa pamumuhay. Gabi na, ipikit mo ang iyong mga mata at ilalabas kita. Tumanggaw si Aaron, umupo, at pagkatapos ay dahan-daang pumikit. At ngayon, sa labas sa oras na ito, sa pagsali ni Aoshi, kinumpirma ni Lu Wuzhen na si Aoshi ay talagang seryoso at nadagdagan ang kanyang lakas pagkatapos tulungan ang Aaron. Nang tingnan ang lakas ni Lu Wuzhen, nanunuya si Aoshi. Mukhang sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang matulungan ang Aaron, ngunit sa ibabaw lang. Marahil ay makikita sa isang sulyap ang paglalaro ng ibang tao sa harap ni Lu Wuzhen, ngunit si Aoshi, na isa ring tunay na Diyos, ay halos hindi ma-detect si Lu Wuzhen kung gusto niyang laruin ang mga larong ito, lalo na kapag si Lu Wuzhen ay sabik na iligtas ang mga tao. Bilang karagdagan, nangyari na ang Magic Dragon at Aaron ay umabot sa isang settlement sa oras na ito, at ang kanilang pisikal na kondisyon ay bumuti, na nagpaisip kay Lu Wuzhen na ang kanilang pinagsamang pagsisikap ay may epekto, kaya hindi niya pagdudahan si Aoshi. Nakita ni Aoshi na si Lu Wuzhen ay napakaseryoso at naunawaan niya na ang oras ay hinog na. Ngumiti siya at nanatiling hindi nagbabago ang kanyang mga kamay, ngunit direktang binago niya ang kapangyarihan upang tulungan ang Aaron sa mapanirang kapangyarihan, at direktang lumaban kay Lu Wuzhen sa pamamagitan ng katawan ni Aaron. Hindi alam ni Lu Wuzhen na gumawa ng hakbang si Aoshi. Lalong ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit bigla niyang nalaman na may mali. Katawan ay biglang nagkaroon ng napakalakas na puwersa, nakakabaliw na pag-atake sa kanilang sarili, at labis na mapang-api. Dahil dito, labis na nalito at nagulat si Lu Wuzhen, ngunit sa oras na ito, wala siyang paraan. Ano ang magagawa niya maliban sa patuloy na palakasin ang paglaban? Napakalakas na puwersa, o huminto sa pagkawala sa oras, ngunit ang kabayaran ay ang kanilang sariling lakas, ang tanging magagawa nila ay umasa sa sarili nilang malaking kapangyarihan ng Diyos, dahan-daang sugpuin ito. Hindi alam ni Lu Wuzhen na ang Aaron ay may malaking kapangyarihan ng masamang espiritu. Kakayanin niya talaga, pero labag sa kalooban niya. Sa oras na ito, maaari niyang salakayin siya gamit ang isa pang kapangyarihan ng tunay na Diyos. Kahit kasing lakas niya, hindi niya kayang tiisin. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Lu Wuzhen na tila ito ay dalawang uri ng enerhiya, at kakaibang nakatingin kay Aoshi.
Nakahanda na si Ashi. Tumingin siya sa kanya gamit ang parehong nagtatakang mga mata at nagmamadaling sinabi, Kuya Lo, ano ang problema? Biglang nagkaroon ng lakas sa pulang ilaw, at ito ay labis na napangiwi at kinagat ako. Agad na pinalayas ni Lu Wuzhen ang marami, pagdududa. May iba pa ba sa pulang bilog na hindi nila napansin kanina? May hiwaga ba ang masamang espiritu? Maaabala ba nito ang enerhiya nating dalawa at aatakehin ang isa't isa? Kakaiba ang daan ni Ashi sa oras na ito. Biglang napagtanto ni Lu Wuzhen na sa kasalukuyan, ito ay napakaposible. Sa pag-iisip nito, nawala rin ang natitirang pag-aalinlangan ni Lu Wuzhen, at sinabing, Kuya Ao, hindi na tayo maaaring magpatuloy sa ganito. Magbibilang ako ng 1, 2, 3. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya ng magkasama, at pagkatapos ay umatras sa parehong oras. Well, kung magpapatuloy ng ganito, hindi natin kakayanin. Kung mabubuhay man o mamatay si Aaron, it's up to fate. Kahit miserable si Ao sa mundo, masaya naman siya sa puso niya. Tumanggaw sila sa isa't isa, at pagkatapos, sa tunog ng pagbagsak ng 1, 2, 3, sila ay umungol at lumakas ang kanilang lakas upang masira ang pulang bilog. Sa kanilang mga pagsisikap, ang bilog na gininto ang enerhiya ng kanilang sariling braso ay kasing kapal ng 100 taong gulang na puno. Ang kapangyarihan ng tunay na Diyos ay gamulong. Bahagyang nanginginig ang langit at lupa. Si Boom Purhan ay pinalabas mula sa espiritu ng Magic Dragon. Nang malapit na siyang magising, natigilan siya sa pagsabog ng dalawang tunay na Diyos. Kung ang dalawang puwersang ito ay hindi pangunahing laban sa bawat isa, iba pa, kung hindi, direkta nilang matatamaan ang Aaron. Si Raoshi, na ngayon ay isang sansiyan, ay hindi pa rin makayanan ang ganoong kapangyarihan. Poof! Masaya ang mga mata ni Aoshi. Sa harap ng 123, mas maaga kaysa kay Lu Wuzhen, katumbas ito ng unang pag-atake ni Lu Wuzhen, na inatake ni Aoshi, at nag-iisa ang pinsala ng regurgitation. Ni Lu Wuzhen ay napakaseryoso kahit na si Aoshi ay nasugatan din, siya ay mas magaan. Upang hindi matagpuan ni Lu Wuzhen, siya ay nagkunwaring lumipad pabalik ng daan-daang metro. Lolo, sabay na umiyak ang magkabilang panig, at pagkatapos ay sumugod ang pamilya Ao at ang pamilyang Lu sa kanilang sariling tunay na Diyos. Sa pagsabog, nawala ang pulang haligi ng liwanag sa tolda ni Aaron. Matapos mawala ang pulang ilaw, ang katawan ni Aaron ay inalis ng pagsabog at tumama sa lupa ng malakas. Hindi bagay sa akin. Pagkalapag, si Lu Wuzhen ay napalibutan ng pamilya Lo. Tiniis niya ang sakit at tumingin kay Han 3,000 na tumama sa lupa sa hindi kalayuan, go and have a look at Aaron. Doon, nahulog din si Aoshi mula sa himpapawid. Bahagya siyang umiling at tumingin sa Aaron, go and see Aaron. Agad na tumakbo ang mga tao sa magkabilang panig patungo sa Aaron. Si Lu Ruaksan ang sumugod sa harap ng lahat. Sa oras na ito, para sa kanya, marahil ay nagmamalasakit siya sa Aaron. Ngunit ano ang gagawin ng Aaron sa oras na ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.